Viva la Virgen, kapayapaan mga kamanlalakbay. Narito tayo muli sa ating podcast, ang Pueblo Amante de Maria, ang ating Saturday Habit. At kasama ko po ngayon dito si Father Franz. Hello, Father. Viva la Virgen, kapayapaan po sa ating mga kamanlalakbay. Maraming salamat po, Father Nante. Tayo na naman ay nasa ating Saturday habit. Sasama-sama na naman natin kikilalanin ang ating mahal na ina, no? Lalo na sa paglalakbay niya, kasama ng bawat isa, ng lahat ng mga nagmamahal sa kanyang mga Pilipino. Kasama rin Amen. po natin ngayon sa ating podcast. Siyempre, wala si Brother Ivan po no? Busy-busy po yata ngayon magturo, no? Si Brother Ikaw na maging Ivan. professor, Si Father. Professor Ivan Panganiban, no? Pero kasama natin ang ating field reporter na makakasama na rin natin ngayon sa talakayan, si Miss Rita Cusio. Doktora Rita, hello po. Hello Viva la po, Virgen, kapayapaan po sa inyo. Viva la Virgen, kapayapaan po sa ating mga kamanlalakbay. Hello po Father Nante and Father Franz. Natutuwa Hello, po ako Rita. sa pagkakataon na makasama ngayon. Ang makakasama natin sa podcast na ito ay galing pa sa World Youth Day. Ito ang pinakamatagal na yata naming spiritual director, kuya, kabarkada ng mga kabataan dito sa Diocese ng Antipolo. 15 taon na daw siyang spiritual director ng aming youth ministry at parang gusto niya ng manawagan na sana palitan man yata siya. Siya rin po ang parish priest ng isang sikat na simbahan dito sa Antipolo na wedding church na rin ngayon, yung Pedro Calungsod. Mga kamalalakbay, welcome po natin si Father Sandy and Highness. Hello, Father. Hello, Viva la Virgen. Kapayapaan po sa lahat ng mga kamanlalakbay. Father Nante, Father Franz, Ayan. Doktora. Okay. Ayan po. Kaya po si Father Sandy, mga kamanlalakbay, ang ating guest ngayon, no? Kasi ang pag-uusapan nga natin ngayon ay tungkol sa debosyon kay Maria ng mga kabataang Pilipino. Kaya naisip natin na si Father Sandy ang isa sa mga pwedeng makapagbigay liwanag, no, sa atin, no, tungkol sa mga debosyon ng mga kabataan sa ating mahal na ina. Tsaka Franz, di ba katatapos na ng World Youth Day? Mm. Magkakasama sila doon. Doon yata Pumunta sila sila yung... sa Our Lady of Fatima, no? Mahal na birhen Yeah. din. Ang Our Lady of Fatima, mahal na mahal din yan ng mga Pilipino. Mamaya ikukwento ng mga sharer kung ano yung karanasan nila sa World Youth Day, sa Malabiren. Kaya simulan na natin kausapin at tanungin natin si Father Sandy. Okay po, sa unang po nating tanong sa inyo, Father Sandy, no? Kadalasan, no, pasok muna tayo, Father, sa apostolate nyo sa mga kabataan. No? Kadalasan sa parokya, no, kahit ako sa pagiging parochial vicar ko din, nakikita ko rin ito, yung may dalawang mundo, no? Dalawang magkaibang henerasyon at dalawang magkaibang perspective na mga naglilingkod, no? Yung mga nakatatanda tsaka yung mga kabataan sa parokya, no? Kadalasan medyo magkaiba yung mga pananaw nila nga, mga nakikita-kita nila. Bilang isang pari po na nag-aalaga sa mga kabataan, lalo na sa mga parokya, paano po ba dapat naiuugnay yung mga grupong ito sa loob ng simbahan? Father Franz, isang realidad na siguro talaga yon ng pamayanang bumubuo, no, sa mga gawain sa simbahan, yung magkaroon ng parang dalawang mundo. No? Meron siyempre mga nauna na sa atin at merong mga parating pa lang. At ang nakalulungkot nga ay pag nakita natin na itong dalawang mundong ito o dalawang grupo na ito ng mga naglilingkod ay magkahiwalay. Siguro dahil lamang yun dun nga sa iba yung mundo na humubog doon sa mga nauna sa atin at iba rin yung mundo na pinapasok ngayon itong mga kabataan. Ah, kung matatandaan natin, yung mga nauna sa atin, ah, merong kakaibang pag-unawa, no? Pag-unawa sa reliyon, sa simbahan, sa Diyos, no? Na para bang sa mga nauna sa atin, ang Diyos ay talagang para bang merong sacred space na that we have to maintain between us, faithful, and the God we worship. Samantalang ang mga kabataan ngayon, they try to make God very familiar, no? Na talagang parang ayaw nila yung ganong space, no, between them and God.
And so, uh, sa kanilang familiarity sa Diyos, dito sila nagiging para bang salungat do sa pag-unawa, no, ng mga nakatatanda, ng mga nauna. No? So yung mga nakatatanda, ang gusto nila ma-maintain yung ganoong space, no? Na talagang ang Diyos ay Diyos na hindi pamilyar, kundi Diyos na talagang sinasamba, pinaglalaanan ng panahon, ng pagsamba na talagang may pagkilala na siya ay nakatataas at hindi siya dapat maging Diyos na kapantay lamang ng tao. No? Ah, na which is sad, no, kung titingnan natin na yun ang nagiging dahilan ng pagkakahiwalay, no, ng mga kabataan sa mga nakatatanda. Pero we have to respect na ito na yung mundo ngayon, no, na ang Diyos ay talagang nais ng mga kabataan na maging isang malapit na Diyos, no. Kaya if you will recall, no, some time ago merong isang at parang teleserye, no, na tinatawag ang Panginoong Kristo ng bro. No, so that is the attempt of today's generation to make God really very familiar. No? Ngayon, si Father Nante, di ba nakita natin yung mga efforts ni Father Nante, how to make even our devotion to our Blessed Mother really very familiar. No, we try to refer to our Blessed Mother as someone who is really familiar, someone who is really close. No, siya si Mama Ola, siya si Mama Negra. No? So we have to respect that that is the world today. No? That is how the youth intend to make God known, no, or maging ma-involve sa bagay na banal, no, na gawing ang mga divine ay pamilyar, no, sa atin, malapit, and that makes God really very close, no, to the youth, no, dahil siya yung mas nagiging pamilyar na Diyos. Thank you, Father Sandy. Siguro kahit sa loob ng pamilya, Father Franz, Rita, pero talagang generation gap, di ba? Parang tayong mga Gen Z, nahirapan tayong makasama sa kanila, di ba? Opo. Father Sandy, actually sa huling sagot mo, medyo nabanggit mo na eh. Yung bang devotion sa Mahal na Birhen ay pwedeng maging venue para magkita tong mga may edad tsaka itong mga kabataan natin? Sa tingin mo, sa paanong paraan? Well, ako particular dito halimbawa sa sa parokya, no? um, we started introducing some devotions and we really try to involve the youth, no, dito sa devotions na ito sa mahal na ina. Hindi lamang din siyempre dun sa mga regular na gawain natin, yung Saturday devotion, no. Kahit na hindi na to Marian Parish, kasi galing ako sa isang Marian Parish na ginawa talagang ang Saturday ay Saturday of the Blessed Virgin Mary, no, kahit na hindi na to simbahan na nakatalaga sa mahal na ina, we still try to make Saturday yung Saturday ng mahal na ina, no, by doing activities na may kinalaman sa ating mahal na ina. And somehow nakikita ko na the youth are really yung para bang nakaka-connect, no, sila sa mga nakikita nila sa mga nakatatanda na they really enjoy and para bang appreciate yung ganong devotion na ginagawa ng mga nakatatanda sa mahal na Birhen, and somehow they're able to appreciate it also. Kasi nagkakataon na dito sa simbahan, dito sa parokya ko ngayon, ay yung Saturday devotion, siyempre ginagawa tuwing araw ng Sabado, tapos Sabado rin namin ginagawa kasi yung feeding program. So yung mga kabataan na tumutulong sa apostoladong ito, maging yung mga mismong bata na napapakain, no, ay nasisimula na bata pa lang, no, yung devotion sa mahal na Birhen. So that way pwede, no, pwede talaga na maging avenue ito, no, yung devotion to our Blessed Mother para itong supposed na gap, no, sa pagitan ng mga nakatatanda at mga bata ay mapalapit, no, mawala, magkaroon ng koneksyon, no, magkasabay, ma-integrate, no, yung sama-samang pagsamba at sama-samang pagpapakita ng debosyon. Thank you, Father. Ang ganda-ganda naman sa sagot ni Father. Talaga eksperto na siya sa mga matatanda at bata. Imagine 15 years. Parehas Rita, naman, may tanong ka ba parehas kay ng Father generation. Sandy? Opo, actually yan din po yung iko-comment ko while listening to Father kasi yung wealth of experience niya, no, in handling the youth.
very consistent po kasi, Father, yung sinasabi nyo with the synodal findings also sa Philippines na meron talagang in-identify na gap between the elderly in the parishes and then the young people, no? And maganda po na naipaliwanag niyo po yung mga dahilan kung bakit ganun. So, Father, sa tingin niyo po ba, gaano po ba kahalaga o meron po bang masasabing mahalagang papel yung paggabay po, no, yung pagtuturo ng mga nakakatandang lingkod ng simbahan dun po sa mga mas nakakabatang miyembro natin sa simbahan, no? Para po umunlad ang ating buhay parokya. At sa tingin niyo po, Father, sa paanong mga paraan po ito dapat na maganap? Ah, ang sa akin din, bilang kura paroko din, ng parokya na nakatalaga kay San Pedro Calungsod, ang patron ng mga kabataan, yung bang ang mga mas nauna na sa gawain ay magkaroon din ng kabukasan ng pagtitiwala na merong kakayahan din ng mga kabataan na pumasok doon sa mga gawain na nakamihasnan na nila, di ba? Because siguro yung mga matagal na sa paglilingkod, no, they're so used to doing things, no, for other people, like for the youth, no, for the new members ng gawain, no, so they're so used, no, to doing things na silang gumagawa. Siguro maganda rin na mabigyan talaga ng tiwala na itong mga kabataan, yung nagawa nila noon, kaya rin naman nilang gawin ngayon. Sa youth ministry Okay. kasi, I remember some time ago, uh, nagkaroon ng para bang konting pag-aalinlangan, no? If the youth can really govern themselves or help themselves or serve themselves, no? So, ang ginawa ko noon is I had to justify, no, to the leaders of our church na some of our youth leaders are really experts in their own fields, no? Meron sila sarili-sarili ng mga expertise, no? Merong mga engineers na diyan, bagamat may mga estudyante pero student leaders din sila. So they do not have to worry na itong mga kabataan can really yung lead themselves, no, or serve their fellow youth, no? So siguro yung mga nakatatanda, lalo siguro sa aming mga pare, no, we just have to trust, no, na itong mga kabataan are also capable of doing things na nasanay kami na i-entrust lamang sa mga nakatatanda. Kaya malaking bagay 'yon to bridge the gap, no sa pagitan nitong mga nauna at saka mga bago pa lamang Mm-mm. nakakadiskubre ng mga kahalagahan ng paglilingkod sa Mm-mm. simbahan. Salamat po, Father Yeah. Sandy. Habang nagkukwento si Father Sandy, hanggang sumasagot si Father Sandy, naalala ko nung youth ako. At ang tingin ko talaga, Father Rita, ang mahalagang word ay respeto eh. Respeto yung Yes po. matatanda, respect ng mga bata yung mga matatanda, tapos yung mga matatanda, respeto din yung mga bata. Ako, nung youth head ako sa Angono, pag hindi ako nire-respeto ng matatanda, Opo. Father, binubuhay ko, binubuhay galing na din po nila. ako sa Father, galing din po ako sa youth ministry O, di eh. ba? So, opo. So, at saka kahit po ngayon ang complain nga po ng mga kabataan, pag daw physical yung work, yung magbubuhat, mag-aayos, laging sila yung naaalala. Pero pagdating sa mga decision making, hindi sila nai-involve. So, very passionate din po ako dito na ma-recognize din po sana yung charisms ng mga young people, no? Tulad po ng sinasabi ni Father San. Respeto lang talaga sa isa't isa. Respeto, yes. Opo. Wala din magagawa kasi yung henerasyon nila, yun talaga yun. Tapos tayong mga Gen Z, ito na yung henerasyon natin. So, respeto natin sila, tapos irespeto nila tayo. Amen? Amen. At ngayon po mga Amen. kamanlalakbay, dadako muna tayo sa sharing ng ating ng dalawang delegate ng pumunta sa World Youth Day. I think nag-committee sila ng konti doon, tumaba ng konti. Kaya Rita, Yes bahala ka na po. sa ating mga delegates. Ayan, thank you Father Nanten. Nako, ito yata yung episode na super excited ako bilang isa sa mga alumna ng World Youth Day dito sa Manila noong 1995. Nakakabistuhan no na hindi ako na hindi ako Gen Z, pero natutuwa po ako na magkaroon ng pagkakataon na ma-interview po yung dalawang napaka-blessed nating mga young members no ng ating delegation no sa World Youth Day. Sila po, una, no, ay si Brother Chris Gonzalez, na representative po o delegate po ng World Youth Day ng Regnum Christi Philippines, pero taga Antipolo po siya.
At ang atin pong isa pang delegate, no, si Brother Vince Philip Pedraja, na delegate naman po ng Diocese of Antipolo. Viva la Virgen, kapayapaan sa inyo mga brothers. Ayan, Viva la Virgen po! Kapayapaan po sa inyong lahat. Magandang araw po. Thank you so much for Viva la having me. Virgen po sa lahat po ng mga ating mga kamanlalakbay. Ayan, nako, nakikita ko ang physical effect, no, ng World Youth Day. Kitang-kita naman po siguro. Nagbo-bloom kayo, mukhang talagang blessed na blessed kayo. Yun ang gusto kong sabihin, no? Kitang-kita ang kaligayahan, no, sa inyong mga physical appearance. Ayan. So yung first question natin, na-excite talaga ako dito sa mga magiging sharing ninyo, no? Bilang isang delegate ng World Youth Day, ano-ano yung mga karanasan na naganap, no, dito sa Portugal na masasabi niyong nagpalakas, no, sa inyong pananampalataya at pagnanais na maglingkod bilang isang kabataan? Sige, kay ano muna tayo? Kay Brother Chris muna tayo. For me, I think yung pinaka-significant na moment was really during the vigil. No? Kasi doon mo talaga makikita yung plurality ng ating simbahan. Doon mo talaga makikita ang diversity, no, ng kabataan, the way how each and everyone has their own way of worshiping God, but that collective knowledge, no, na iisa lang ang minamahal namin at iyon si Kristo. So during the vigil, syempre, 'di ba, 1.5 million na kabataan nagtitipon-tipon, napakaingay, napaka-energetic. Tapos nung papasok na ang kabanal-banalang sakramento, paglabas ng monstrance, wala na, tumahimik na lahat. Lahat na lumuhod, lahat na nagsamba sa ating Panginoon. Sobrang nakakakilabot na makita yun. Talagang napaluha po talaga ako doon. And it's really one of the strongest moments of the World Youth Day experience. It's really the vigil and then eventually the benediction. Wow, amen. Talagang imagine 1.5 young people worshiping the Lord in the Blessed Sacrament. Beautiful experience. Ikaw naman, Brother Vince, ano naman yung mga experiences mo na sa tingin mo talagang nag-strengthen ng faith mo? Sa akin naman po, sa perspective naman po ng delegation namin sa Diocese of Antipolo, yung shinare po ni Brother Chris is yung sa World Youth Day proper, no? So halos lahat naman siguro ng umattend noon is ganun din yung mafe-feel. Pero sa amin po, before po kami umattend ng World Youth Day proper, week before nung proper, kami po ay umattend ng Days in the Diocese. So sa Days in the Diocese po na-assign po kami ang Diocese of Antipolo sa Diocese of Algarve sa Tavira. So para po kami nagkaroon ng immersion, na-experience po namin kung paano po yung way of living, kung paano po yung faith ng mga taga-Tavira. And then, there's one time po na nagkaroon po kami ng mass. Lahat po kasi ng delegates na nandun sa Tavira, may parang kanya-kanyang assignment na bawat chapel, bawat simbahan doon, bawat parish, magkakaroon sila ng mass. So kami po, ang nakasama namin, kaming Diocese of Antipolo, nakasama namin sa isang maliit na chapel yung delegates from Zimbabwe. So, sila yung unang na-assign para mag-animate ng buong mass. So, yung mga delegates nila, kung paano sila mag-misa, yung way of nila, kung paano yung ginagawa nila doon sa lugar nila. Kahit yung language, kahit yung mga songs nila, na sa una, nagulat kami. Siyempre, meron tayong culture differences sa way of natin na exercising our faith. So, doon pa lang po, siyempre, first time nagulat po kami. And then, halos everyday po kasi nagkakasama kami for the mass. So parang masarap po sa experience kasi yun nga po, nung nag-mass po sila po yung unang nag-mass, nag-lead ng mass. Kahit hindi po namin naiintindihan yung salita nila, hindi po namin alam yung mga songs nila. Pero makikita mo po na nagkakaisa po kami. Iba lang po kami ng salita pero parehas po kami ng ginagawa. Lahat po parehas po kami naglilingkod, parehas po kami ng faith. So parang hindi po talaga hadlang yung language. Wala po talagang language barrier. Naakala namin may hirapan kami kasi yun nga, malaki ang difference sa language barrier namin talaga. So yun yung una naming worry, paano kaya kami magmamas, magkakaisa kaya kami, ganun. So eventually habang nagmamas po, nakikita po namin na doon po namin na-appreciate talaga yung na may pag-asa pa po talaga yung faith ng mga kabataan kasi nga sinasabi ng iba na
yung faith daw po ng mga kabataan sa buong mundo parang iba na po, parang bumababa na, parang wala ng pag-asa, ganun. Pero sa World Youth Day po, sa lahat ng naging experience namin, doon po namin napatunayan na hindi po. Ito pa lang po uli yung simula ng pag-bloom ng ating faith. So nakita niyo po yun na there will not be a barrier kahit po yung language na yan. Kahit po iba-iba kami ng pananalita, alam po namin na yung iisa lang po ang ginagawa namin at yun pa yung paglilingkod sa Diyos. Wow, thank you so much for that, no? Napakagandang experience kasi yung message yung dalawa, at least yung answer nyo dun sa first question, ang nakikita ko doon, no, despite the differences, despite the diversity, no, mararamdaman talaga natin na universal yung ating simbahan, no? And it's really the one holy Catholic and Apostolic Church. Yes, And I think yun yung main message, no, ng World Youth Day. Ayan. So ngayon naman, no, dun sa ating second question, syempre, nagmarites ako. At nabalitaan ko din na nagpunta kayo sa Portugal. Okay? Dumalaw kayo, no, dun sa talagang super tanyag na dambana ng Mahal na Birhen ng Fatima. So ano naman yung mga experiences niyo doon? Pwede bang pakishare naman sa amin, Brother Chris? For us po, no, sa delegation po namin, we actually went to Fatima after the World Youth Day proper to avoid also the crowd kasi iba po yung naging agenda po namin nung araw po na dumalo po ang Santo Papa sa Fatima. Pero I think yung pinaka grabe yung na-experience namin was on the way to Fatima, binabasa po namin collectively yung mensahe ni Papa Francisco ukol sa Mahal na Birhen. At nagbigay siya ng panibagong titulo para sa Mahal na Birhen. Which, if I remember correctly, Nossa Senhora Apresada. Apresada, apresadamente. Meaning, in a hurry. Since yung theme ng World Youth Day this year is Mary arose and went with haste. So, Our Lady in a hurry, ang Birheng Maria na nagmamadali upang maipakita sa buong mundo ang kaligtasan, no? Ang kaligtasan natin na si Kristo. And to really be in a rush to help others to encounter God in their own ways. So, sa paningin namin, no, talagang nagbigay ng bagong misyon ang Santo Papa sa amin na ipalaganap talaga ang debosyon sa Mahal na Ina. Amen. Oo, no? Nagmamadali din ang Santo Papa, no, sa pagpapalaganap lalo pa ng debosyon kay Mama Mary. Brother Vince, ikaw naman, ano yung nag-experience ninyo ng Antipolo delegation? Ayan po. So siguro before I answer that question po, ay gusto ko lang po i-take tong moment na to para magpasalamat din sa lahat po ng mga tumulong po para po sa aming delegation. Siyempre po unang-una sa ating mga parishes, sa bawat parish po ng aming mga delegates na walang sawa pong sumuporta simula umpisa hanggang sa makarating po kami dun sa Portugal, hanggang sa makauwi, ay hindi po kami pinabayaan. Lalo na po yung mga prayer warriors po namin dyan. Alam po ng mga kasama ko sa delegation na sobrang roller coaster ride yung pinagdaanan namin. Umabot pa sa point na nandun na yung iba, tas yung iba naiwan pa. So may ganong kwento pa, pero hindi kami pinabayaan at nakapag-participate pa rin kami. And yun siguro yung makukunik ko sa sagot ko ngayon. Since bumisita po kami sa Shrine ni Our Lady of Fatima, isa po sa pinakang magandang experience na napunta po sa amin is, syempre yung unang-una mapunta ka po dun sa shrine na yun. Basically, pagdating mo po dun, para ka nang ma-shock eh. Parang nakaka-overwhelm. Yung laki na para kang nasa Vatican na rin. And then, iba po talaga yung mood, yung presence na mafe-feel mo pagdating mo po doon. Makita mo yung iba't ibang lahi na nagkakaisa, pare-pares po ng ginagawa. Lalong-lalo na yung tradition po doon sa Fatima na yung nakaluhod po, naiikot dun sa chapel, kung saan nagpakita yung apparition ni Our Lady of Fatima. So yung iba din po sa amin nakapag-try din. And then isa pa sa pinakang masarap sa feeling is yung nabisita din namin yung puntod ng tatlong bata din. Sina Jacinta, si Lucia, sa si Francisco, kung saan po sa kanila nagpakita ang ating Our Lady of Fatima. And kaya po napaka connected sa amin, sa delegation namin, yung tatlong batang yon, yung tatlong kabataan na yon. Kasi nga po, if I may share, na meron nga po sa amin na tatlo na naiwan pa
nung days na po, nandun na po kami sa Portugal. And then, nung mga first days namin, yung iba sa amin na nawawala na ng hope na hindi kami kompletong makakapag-participate kasi months of preparation po ang nangyari sa delegation ng Diocese of Antipolo. So, syempre, andun na po yung nabuong bond, yung camaraderie po namin. Syempre, nakakalungkot po na sama-sama po kaming nag-effort, nagpakahirap, naghanda, and then kulang-kulang po kaming darating. And then, syempre po, until the very last, humihiling pa rin po kami ng isang miracle from Our Lady of Fatima. And yun po siguro yung naging miracle sa amin, which is yung nakasunod na grant pa rin ng visa yung tatlo naming kasama, which is si Ate Rome, si Ate Richel, and si Kuya Xiao, na parang sila yung tatlong bata, si Jacinta, si Lucia, and si Francisco na hindi talaga kami pinabayaan. So doon pa lang, kinikilabutan na rin po talaga kami kasi yun nga po, nakalungkot nga po, nandun na kami nagsasaya, nagpa-participate, and then yung mga kasama namin, nandito pa sa Pinas. So, kaya sila yung tinatawag naming, yung si Jacinta, si Lucia, sa si Francisco na aming Diocese of Antipolo. Amen! Kaya Amen. sobrang saya po namin and hindi po makakalimutan yung experience, lalo-lalo na po dun sa shrine kay Our Lady of Fatima. The power of prayer talaga, no? At saka talagang alam natin na pag inordain ni God, talagang mangyayari siya, di ba? Brother Chris, alam mo, pina-follow ko kasi yung sa Facebook mo, yung photography. Nakikita ko sa bawat pinuntahan mo, dala-dala mo yung image, no? Ng ating Mama Paz, di ba? So, Yes. ang ating Birhen ng Antipolo. So, sobrang nakakatuwa, nakakataba ng puso. So, sa tingin mo, paano naman naging makabuluhan ang ginawa mong ito bilang bahagi ng iyong devotion kay Mama Mary? Actually, it was a very challenging one to begin with. Kasi talaga nagkaroon na sariling maleta si Mama Mary eh. So talagang minsan nag-worry ka na parang okay, i-check-in mo si Mama Mary. Sana hindi talaga siya mawawala. Ganun. Pero it was all worth it. Nakapag-ikot po siya from Austria to Prague, Czech Republic. And then, pumunta po siya ng Rome. Tapos, umikot po siya around Italy. Nagbigay po ako ng mga estampita na Mahal na Birhen around Pompeii, Mugnano, kung saan si Santa Filomena, sa Loreto, sa Monte Gargano, kung saan naman nagpakita si Saint Michael the Archangel, sa Padre Pio, and many, many other places pa. And right after that, World Youth Day, and then balik po sa Roma, and then sa Assisi. So, ang nakakatuwa po talaga na during World Youth Day, talagang maraming lumapit sa Mahal na Ina. At marami din po nakihingi ng mga estampita. At talagang sumisigaw po sila, kaya linda, gano'n, napakaganda in Portuguese. Or hermosa, guwapa. Tapos napapaluha yung mga ibang tao na lumalapit talaga sa kanya. And I really decided na I really wanted Our Lady of Peace and Good Voyage to be the patroness of our delegation sa Regnum Christi Philippines. Really showcase our Filipino identity na talagang ang presensya ng Mahal na Birhen is universal. Her love is universal. It is understood by each and every person in the world. And yun po talaga na ang nais na gusto namin ipakita sa mundo. At nakakatuwa po na marami po talagang na-touch nung makita po nila si Mama Mary. Amen. Oo. And I can just imagine, no, the young people who were able to receive the estampita, 'di ba? Parang it's forever, no? It's with them forever. So talagang nakakatulong, no, At na may nag-exchange kakapitan talaga sila, no? Nag-exchange pa sila ng sarili din nilang patrona. So nakakatuwa din. Oo. So hindi lang pala culture yung nag-exchange, no? Pati yung mga devotions nagkaroon din ng mga exchanges. Yes. Ayan. Okay, sige. Okay, so bilang last question, no, uunahin ko naman ngayon si Brother Vince. Sa inyong mga personal na devotion, paano nyo nasabi na mayroong naging, yung makainang pagkalinga ng ating Mahal na Birhen ay naramdaman ninyo bilang mga kabataang Pilipino, no, na nasa ibang bansa, through the experiences, no, that you've had sa World Youth Day? Brother Vince? So, syempre po sa akin, bilang taga rito sa International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage, sa lahat po along the journey po namin, lalong-lalo na sa delegation ng Diocese of Antipolo, hindi niya po talaga kami pinabayaan. Naramdaman po namin ang pagkalinga ng isang ina. So syempre, sa journey po ng aming
delegation. Nabanggit ko nga po kanina na months of preparation po. So since last year, magkakasama na kami, nagkakaroon kami ng formations, rehearsals, practices. And then syempre along the journey, may mga ups and downs, financially, spiritually, and personally din syempre. So along the way po, syempre mararamdaman po namin, lalong-lalo na ng buong delegation, na si Mama Mary po talaga ang kinakapitan namin, no? So, sa lahat ng pagkakataon na kami ay papasuko na talaga, lahat po kami bigla-biglang magkikita dito or kaya personal na pupunta dito kay Mama Mary para humingi ng gabay at magdasal syempre. Siguro kung nakakapagsalita si Mama Mary ngayon, kaya niyang ikwento kung ilang beses kaming umiiyak sa kanya. So syempre, yun din yung gusto naming ma-share sa ibang lahi, no? Yung faith namin and devotion namin kay Mama Mary. Kaya tama si Kuya Chris, kahit kami din, namigay din kami ng mga stampita. And then syempre, habang namimigay, small talks din kami, nakikipagkwentuhan kami kung sino si Mama Mary, kung anong meron sa kanya dito sa International Shrine niya. So syempre, bilang gantimpal, bilang kapalit ng hindi niya pagpababaya sa amin, sa delegation namin, it's our time naman para ipakilala din siya sa iba, iparamdam sa kanila kung ano yung ginagawa ni Mama Mary sa amin, sa ating mga kabataan, na bilang ina ng mabuting paglalakbay, no? Lalong-lalo na kami ay naglakbay ni na Kuya Chris, no, mula dito sa Philippines hanggang sa Portugal. Doon pa lang sa flight namin, nagkaroon kami ng safe flight, lahat kami nakalagpas ng maayos sa immigration. Yung mga simpleng bagay na yun, no, doon namin makikita talaga yung guidance ng ating mahal na ina, si Our Lady of Peace and Good Voyage. Very good, no? Ang gandang experience, no? At talagang sa mga ganyang journey, diyan mo makita, no, yung pagkilos, no, ni Mama Mary at ng ating Panginoon sa mga mumunting bagay, no, na yung mga natatawid natin, no, dahil lagi siyang nahandyan kasama natin. Brother Chris, ikaw naman, ano naman yung experience mo? Paano mo naranasan ang ating mahal na ina ang kanyang pagkalinga sa journey na to? Actually, yung pinaka-goal ko po nun, no, was na talagang maipalapit ko sa delegation ko si Mama Mary, na talagang mas makilala nila ang mahal na birhen. Since in my whole delegation, parang it came as if I am the most Marian in a sense. And I really talked to them from a standpoint na you should have a disposition of really saying yes to the Lord. Do whatever He tells you, ika nga, sabi ni Mama Mary. Amen. So, talagang kagaya din ni Brother Vince, no, marami talagang mga experiences kung saan talaga malapit na kaming sumuko kasi physically, mentally, emotionally talagang sobrang pagod. Kaya ang Lisbon, hindi biro kasi paahon lahat kasi it's the city on 7 hills if I'm not mistaken. Pero talagang super pagod umikot ng Lisbon. You really have to walk 15-20 kilometers a day. At dala-dala namin si Mama Mary all throughout. And, wow, talagang nag-journey. Journey talaga. So every time na napapagod kami, we just really remind ourselves na ito yung krus na pinapasan natin, i-offer up natin sa Panginoon. Humingi tayo ng tulong sa mahal na ina na lagi lang magkaroon ng disposisyon na umuo sa kanya palagi. And everything is worth it. Everything just really pays back. It's super duper worth it. The type of fulfillment that you feel at the end. It's the most rewarding type of feeling that I want to feel over and over again. Amen. Thank you. Thank you very much, Brother Chris and Brother Vince. Sobrang inspiring ng mga stories na share ninyo. And I really hope, no, na ma-share din natin, no, sa mga ibang mga kabataan pa itong napakagandang experience na to. Again, thank you very much for your beautiful sharing. Viva la Virgen, Brother Chris and Brother Vince. Viva la Virgen, salamat kay Miss Rita, salamat kay Chris, salamat kay Vince. Napakaganda nung sharing, nung kwentuhan nila sa karanasan sa World Youth Day. Parang bumabata tuloy ako, parang nararamdaman ko, youth po rin ako. Amen? Amen. Yes, Father Franz, Rita, ano na yung last
question natin kay Father Sandy. Ako, Father Sandy, 'di ba, bilang isang pari, no, ang tagal na naglilingkod, 15 years sa mga kabataan. At marami na rin siguro kayong World Youth Day, no, na nasamahan. Parang since 1994, Father. 'Di ba? Iba't ibang World Youth Day. Ano po yung mga pwede niyo pong maibahagi sa amin ng mga karanasan doon sa mga experience niyo sa mga World Youth Day na at ano yung kakaiba dito sa Lisbon? At sana magbigay din po kay Father ng message na tungkol sa ating mahal na ina, no? Paano nakarelate yung mga kabataan yung sa pagbisita diyan sa Our Lady of Fatima sa ano yung naramdaman nilang mensahe ng ating mahal na ina at ng World Youth Day ngayon. Okay. Nasabi ni Vince kanina, no, na sa simula't simula pa lamang, siguro ang preparation ginawa namin kasi talagang almost 10 months no, preparing yung mga delegates natin para dito sa World Youth Day. Since ito yung aking pang-anim na World Youth Day, ang consistent sa lahat ng World Youth Days na ito, dahil nga tayo ay taga-diocese ng Antipolo, ay yung malinaw na papel na ibinibigay natin sa mahal na Birhen sa journey ng mga kabataan. So parang talagang akmang-akma na talagang um, ang paglalakbay sa World Youth Day sa simula, during at maging pagkatapos, hindi pwedeng paglalakbay lamang ng isang ordinaryong Kristiyano kundi ordinaryong Kristiyano na namimintuho sa mahal na Birhen ng Antipolo. No, talagang kahit sila mismo tatanungin nyo, malinaw sa kanila na journey talaga, voyage talaga. Kaya kitang-kita mo yung accompaniment na ginawa ng mahal na ina sa buong journey na ito. Naging very significant din itong journey ito kasi nga the day after our bishop was installed, no, ay nagpaalam kami. No? Nagpaalam kami kay Bishop Stud. Tapos ang kanyang talagang mga pabaon na paalaala ay na we have to promote, no, Antipolo as an international shrine, no? And so it was his initiative also to give us images of Our Lady of Antipolo. So bawat isang delegado meron kaming libreng image na nadala-dala namin, baon-baon namin, no, papunta sa World Youth Day. Tapos yung pangako ba ni Bishop na kapag daw nag-offer ng isang national gathering ng kabataan, pumayag daw kami kaagad, no? Dahil gusto niyang mai-promote talaga ang international shrine natin, no, sa buong Pilipinas at siyempre internationally, no. Kaya yung gaya ng kwento ni Vince na nagpamigay ng mga estampita, hindi lang yung ordinaryong pagpapamigay kasi you will really hear them, no, each of them habang nagpapamigay ng estampita kung paano nila dinidescribe yung Antipolo. Bawa, nagbigay sila ng estampita sa isang lahi, no? So explain na ito ay galing sa gantong bayan, nag-travels papunta sa Pilipinas, etc. Lahat ng mga detalye nababanggit. Ultimo yung pangalan ng galyon na sinakyan ng mahal na Birhen, nababanggit pa ng ilan. No? So talagang kitang-kita mo talaga na yung journey ng mga kabataan, talagang pinatnubayan talaga. Talagang pinatnubay. Kaya since my first World Youth Day, hindi pwedeng aalis kami ng Antipolo ng Pilipinas nang hindi kami talaga dadaan, no, sa imahe ng mahal na Birhen ng Antipolo. Dahil yung pang prayer din mismo ng Antipolo sa Birhen, yun ay araw-araw din naming dinadasal, no? Ay yun tungkol sa paglalakbay. Kasi akmang-akma nga sa paglalakbay, no, sa journey ng World Youth Day. Kaya yung invitation din, batay dun sa theme ng World Youth Day na sa Lisbon, yun din yung baon ng mga kabataan. Kaya all of them during our re-entry session, yung the day before we went to Fatima, yun ang kagad na naging para bang mission statement nilang lahat, no? As soon as they get back to the Philippines, no, they will what are they going to do in haste, no? Yun ang kanilang sagot yun ang kanilang promise At ang kanilang pare-parehong promise ay kung paano sila mas magiging epektibo at aktibo na lingkod ng simbahan, hindi lamang para sa kanilang kapwa kabataan, kundi talaga para sa buong simbahan. So, napakagandang karanasan. Again, Nakakakilabot. Father Sandy. Maraming salamat po, Father Sandy. Maraming salamat kay Vince, saka kay Chris sa karanasan na binahagi nila sa atin sa World Youth Day na nakalipas. At
Father Franz, ano ang ating challenge para sa episode na ito? Ayan. Una po mga kamanlalakbay, no, para sa ating do whatever He tells you. No, una ipagdasal natin syempre ang ating mga kabataan. Na nawa matularan nila ang ating mahal na ina sa pagtugon sa pagtawag ng Diyos, sa paglilingkod sa Diyos at sa paglilingkod sa ating kapwa. Kalaway, pagdadasal din natin syempre yung mga taong naglilingkod sa apostolado ng kabataan, yung mga sa youth apostolate, no? Mahirap mag-apostolado sa kabataan, no? Sabi nga lagi sa akin ni Father Nante, kapag daw nag-apostolate ka sa youth, no? Hindi yan, walang papasok diyan, lagi yan palabas, no? Ikaw yung talagang gagastos para sa kanila, ikaw ang mag-e-effort para sa kanila, walang mapupunta para sa iyo. Talagang effort kung effort yan, lalo na para sa mga kabataan. Kaya ipagdasal natin sila. Mahirap mag-apostolate sa mga kabataan. Kaya no, nawa, kung kaya din natin, no, tumulong doon sa mga nag-apostolate sa mga kabataan, gawin natin. At syempre, ikatlo, no, akayin natin yung mga kabataan na wala pa sa simbahan, no? Encourage natin mga kamanlalakbay, yung mga kakilala natin, mga kapitbahay natin dyan ng mga kabataan. No, una, para maakay natin sila sa ating simbahan, no? Dali natin sila sa simbahan, pakilala natin si Mama Mary sa kanila, ipakilala natin si Lord sa kanila para meron silang magiging gabay at magiging kasama, no, sa kanilang paglaki, sa paglago, sa pagpapatuloy sa ating buhay. Ang di gagawa ng challenge, papangit. Papangit. Ayan. Gusto niyo Ayun po din, bang mga baka kayo pumangit? pumangit, mga kamanlalakbay. Tatanda Salamat. po ang itsura. Correct. Tatanda. Hindi na kayo magiging mukhang Gen Z. Maraming salamat sa inyo at mga kamalalakbay sa pakikinig, panonood nitong ating podcast. At katulad po natin ginagawa, pagkatapos natin panoorin, i-share natin, i-post natin sa ating mga Facebook accounts para tayo din mismo ay maging evangelizer, promoters ng ating podcast na ito at ang debosyon natin sa Mahal na Biren. Katulad po ng sinabi ko kanina, yung problema ng gap ng may edad sa mga kabataan, I think talaga kailangan ng respeto. Respeto ng matatanda sa mga bata at ng mga bata sa matatanda para makapag-exist sila ng maayos at na may pagmamahal. 'Di ba? Kapag may respeto, may pagmamahal. At totoo ng sinabi ni Pope Francis na talagang nagmamadali ang Mahal na Birhen para akayin tayong lahat papunta sa kanyang anak na si Jesus. Lagi ko rin po sinasabi to na ang Mahal na Birhen, totoo pinaglilingkuran natin, totoo inaalaya natin, pero ang totoo din, siya rin ang naglilingkod sa atin. Tinatawag ko nga siyang alipin natin. Kasi lahat ng gusto natin, lahat ng hiling natin, nilalapit natin sa Mahal na Birhen at hindi niya tayo tinatanggihan. Hindi niya tayo hinihindian. Katulad ng karanasan ni Father Sandy for 15 years, lagi nandiyan ang Birhen Antipolo. Mga kamalalakbay, mga kapwa namin kabataan, kapwa namin Gen Z, tandaan natin si Maria, ating ina, siya rin ang ating kasama at siya rin ang ating lingkod. Handa niya tayong paglingkuran, hindi siya napapagod. Kaya wag din tayo mapagod maglingkod. Viva la Virgen! Viva! Viva! Ngayon po nga natin ang final blessing si Father Sandy para sa ating lahat. Maraming salamat po uli, Father Nante, Father Franz, Doktora. The Lord be with you. And And with your with your spirit. spirit. And may the Almighty and loving God bless you. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Mabuhay mga kabataan! Uno en su lengua, todos, todos, todos.
desafiado esta gran obra. Fíjense que son valientes, ¿eh? Fíjense. Gracias. Obrigado.